Wala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus-a pa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus-a pa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa Pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad.
akong gihangyo ang mga viewers sa pagduko sa ato mga ulo aron sa pag-ampo. Amahan nga langit nun, tag-iya sa mga kinabuhi. Niini nga takna, aniya kami nagaduol kanimo, nagasangpit kanimo. Kapasalamat kami sa proteksyon nga gihatag kanamo sa mamaayong panglawas, grasya ug panalangin nga among naangkon gikan kanimo. Nagaampo kami amahan, nga ikaw magapanalangin sa mga viewers sa tibuok kalibutan nga nagasaksi niini nga pagsibya sa kahanginan. Ikaw magapanalangin kanila Ginoo nga masabta nila Ginoo ang kining leksyon nga isaysay ni Pastor Villabel. Panalangin ang tag-usa nga kanamo mga viewers nga kini mahimo niyang lamdag makahatag kanila og kahayag o makasabot sila Ginoo nga mensahe o makadawat sila kanimo ingon nga ilang personal nga manluluwas. Pasayloa kami sa among sala. Salamat sa tanan o kining tanan among gipangayo ug pasalamatan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipayon na usab nga pagpakiguban kanimo ug kanatong tanan karon alang sa laing yugto na pod ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagik sa pulong sa Dios pinagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga giplaster kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, lesson number 6, Christ, Death, and the Law. Pero sa dili pa, gusto na ko ipibalo kaninyo nga karong adlaw sa adlawng Sabado, mga higala, magkita tanin yung tanan dire sa Seventh-day Adventist Church, Paradise Imbak, Davao City. So, gidapit ang tanan nga manambong tanin nyo dire alang sa tuwang LCM Sabbath Fellowship sa Seventh-day Adventist Church, Paradise Imbak, Davao City. Padayon ta mga pinangga ko mga kaigsunan, usbon ko ang atong suheto karon nagkanayon, Christ, Death, and the Law. Ang kamatayon ni Kristo ug ang balaod. Doon na mo'y nagdagan nga istorya mga higala, nga ang kamatayon ni Kristo maoy nagwagtang sa napulo kasugo. Maoy nagwagtang sa balaod. The death of Christ has abolished the law. Atong tanawon mga higala sa Romans chapter 7 verse 4 nagkanayon sa New Revised Standard Version, in the same way, my friends, you have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to Him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. Sa atong pagpamalandong karon mga kaigsunan dinhi sa Dakbayan sa Davao, strikto nga gi-implementar ang balaod sa speed limit mga kaigsunan. Nga kung naka sa sentro sa Dakbayan, kinahanglan 30 kilometers per hour. Pagawas-gawas ka gamay 40, palaylayo gamay 60. Ang mga drivers, mga higalag kaigsunan, nadakpan. Daghan ang nadakpan. Daghang mga lisensya nga na-apprehended sa TMC, Traffic Management Center. Pero, o sa gihimo sa mga tao, nagpadala og petition ngadto kang Mayor Rodrigo Duterte nga i-abolish ang balaod. Aron wa na makasala, gusto nilang i-abolish ang balaod. Medyo murag katawanan mga pinangga ko mga kaigsunan. Nga, ang what's wrong with the law? Nganong i-abolish man mga kaigsunan. Atong ayuhon pagbasa mga higala, ang Romans chapter 7, verses 1 up to 6, matod pa diri, or do you not know, brethren, that for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives. For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. So then, if while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she has married another man. Therefore, my brethren, you also have become dead to the law, though through the body of Christ,
that you may be married to another. To him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. For when we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. Kung natong basahog maayo mga kaigsunan, doon ay mga incorrect translation sometimes that the law, number one, the law is binding until death. But the verses says, no. The law is only binding until the man is alive. Sama sa kami niyon, samtang buhi pa ang usag-usa, bound sila sa mga balaod. Pero kung mamatay ng isa, malibre ng isa. Pero kung ang isa, mga sawag lain, nga buhi pang isa, nakapanapaw siya. Ikaduhang punto mga kaigsunan. Pag ingon dinhi nga mamatay diha sa balaod, ang ubang relihiyon nagtuo, ba mga theologians of other denominational group, nagtuo nga ang balaod mo'y namatay. O sanglit ka namatay ang balaod, muadto na ta kang Kristo. No. Dili ang balaod may namatay. Ang atong daang pagkatao, mao ang namatay. The balaod is still there. Dili ang balaod may nawagtang mga kaigsunan. The law should not be abolished. Naragyapon ang balaod. Ang mamatay, ang atong daang pagkatao, para ang atong bagong pagkatao, mugakos na paingon ngadto kang Kristo Jesus. Mao na ang punto mga pinangga ko mga kaigsunan sa maong pagpamalandong nato karong takna. Karon, si San Pablo mga kaigsunan, wa gyud siya magsulti nga ang balaod minawala. Bisag ang balaod, igo lang siya mo define sa sala. Pero ang atong kinabuhing makasasala, mao'y dapat mamatay, pinaagi sa kamatayon ni Kristo para malibre na ta sa bag-o na tong kinabuhi, paingon ngadto kang Kristo mga kaigsunan. Duha ang dapat nato nga pagkatao, daan ug bag-o. When we die, our old sinful being in Christ, then we shall have our another newness of life together with Christ. Okay? So muna ang punto mga kaigsunan. Another point here. Ang tao nga anaan na ni Kristo sa ato pa namatay na iyang daang pagkatao, nipuli ang iyang bagong pagkatao diha kang Kristo, dili na siya under the condemnation of the law. That's what in Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Bantayan ninyo sa verse 2, sa verse 1, ang tao nga naa kang Kristo, namatay na diha kang Kristo niya, na bag-o yang kinabuhi, dili na siya under the condemnation of the law. Sa to pa ang balaod, igo lang siya maingon nakasala ka, ang tao nga nabag-o ng kinabuhi, dili na siya matumbok nga makasasala. Pero sa verse 2, naghisgot og duha ka punto, mga kaigsunan. Ang duha ka punto yang gisgutan diri, verse 2 nagkanayon, the law itself may sometimes be gihisgutan dinhi mga kaigsunan nga ang balao dinhi mga kaigsunan duha. Pero usa ni kabalaod, I would like to tell you that law of the Spirit of life and the law of sin and death. Are they two different laws? No. Usa lang sa kabalaod. Kini nga balaod mga higala, gitawag og balaod sa espiritus kinabuhi diha kang Kristo. Ikaduha, kini nga balaod, the same law, gitawag og balaod sa sala og sa kamatayon. Unsa nga punto mga kaigsunan, nganong niingon anang istorya? Kabalo ka mga kaigsunan alang sa imong kasayuran, mura na siya og kanang kutsilyo. Ang kutsilyo mga kaigsunan, pwedeng gamiton sa mamamatay tao sa pagpatay tao.
Sa ato pa ang kutsilyo makamatay. Pero sa mga surgeons pod, sa mga doctors, ang kutsilyo magamit sa pag-opera para mabuhi ang tao. Maorang nga kutsilyo mga kaigsunan duhay gamit para pangpatay o para pangbuhi. Maupod ang napulo kasugo mga kaigsunan. Ang napulo kasugo para siya mopatay sa tao or mo anunsyo sa kamatayon sa tao tungod siyang sala because the wages of sin is death. Pwede po siyang mo anunsyo og kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo mga kaigsunan. Busa si San Pablo sa Romans chapter 7 verse 12, the law itself may sometimes be described as holy and righteous and good. Yes. Para sa mga tao nga kriminal, ang law is a law of sin, of death, and of death. Para sa mga taong pulisan, mga kaigsunan, nga maoy mitulis sa pitakas o sa kabiktima, ang balaod para kanila, sala o kamatayon, mga kaigsunan, para kanilang balaod. Ang mga tulisan, mahadlok sa balaod. Dili sila ganahag balaod, kaya ang balaod may mugukod batok kanila sa ilang pagpanulis. Pero para po sa taong gitulis sa mga kaigsunan, ang balaod nindot kayo para kaniya. Salamat nga ron ay balaod nga maghatag og hustisya batok sa taong tulisan. Kay ang balaod maoy nagproteher sa iyang pitaka nga dili matulis sa mga taong tulisan. Sa ato pa mga kaigsunan, ang napulo kasugo dili dautan, dili makamatay. Depende na sa tao mga kaigsunan kung ang iyang daang pagkatao wala pa mamatay. Para kaniya ang napulo kasugo balaod sa sala o kamatayon. Pero kung ang maong tao na bag-o na ang kinabuhi diha kang Kristo, nawala ng iyang daang pagkatao, kay namatay na diha sa kamatayon ni Kristo, ang maong balaod para kaniya, holy, good, righteous, and perfect. Ang balaod para kaniya, kinabuhi diha kang Kristo. Muna ningon si Kristo nga, if thou wilt enter into life, keep my commandments. Gina niyang taong dato, batanong dato. Kung buot ka musulod sa kinabuhi, bantayi ang akong mga sugo. Sa ato pa, ang napulo kasugo, makadala kanimog kinabuhi ngadto kang Kristo kung ikaw na bag-o na nga pagkatao diha kang Kristo. Ang napulo kasugo, magdala kanimog announcement sa sala o sa kamatayon kung ang daang pagkatao wala pa mamatay diha kang Kristo mga kaigsunan. Sa ato pa, ang napulo kasugo is constant. Permanente napulo kasugo. Ang naga-change ang tao mga kaigsunan. Ang meaning sa napulo kasugo, ma-change depende sa tao o giunsa niya sa pagtagad ang napulo kasugo mga igsoon. Yes, the law is powerful. It has power mga kaigsunan. Power to announce sin committed by an individual. Romans chapter 4 verse 15, when there is no law, there is no transgression. Romans 5:13, tungod sa balaod, naihibaw-an ang sala. The law is very powerful to declare that you have committed a sin. Doon na siya kagahom sa pag-declare nga ikaw nakasala, ikaw nakalapas. But at the same time, when the law is active in its power to declare of your sins, the law is also impotent. Ang balaod, kaya niyang mupahibalo nga nakasala ka. Pero impotent po siya mga kaigsunan. To the sense, impotent ang napulo kasugo sa paghatag o pagkamatarong kanimo. Igo lang siya musulti nga nakasala ka. Igo lang siya musulti nga nakalapas ka, dautan ka. Magdemand siya pagkamatarong, pero dili siya kahatag o pagkamatarong kanimo. Only Christ can give the righteousness.
Si Kristo lang ang makahatag og pagkamatarong mga kaigsunan. Ang napulo kasugo, aduna siya gitawag og tunglo mga kaigsunan. Duha gyapon ka punto. Ang napulo kasugo, tunglo alang sa mga nagsalig sa pagtuman sa kasuguan. Galacia 3:10. Ang napulo kasugo, tunglo para sa mga taong nagsalig sa pagtuman sa kasuguan. At the same time, ang napulo kasugo, tunglo pod sa mga taong dili mutuman sa napulo kasugo. O sa ibot pasabot niya na mga kaigsunan. Kung ang imong pagkamatarong, imong gisandig sa pagtuman sa napulo kasugo, you are cursed under the law. Kung ang imong kaluwasan, imong gituman, gikabot, giangkon, pinaagi sa imong pagtuman sa napulo kasugo, you are under curse. That's number 1. Number 2, kung dili gyud pug ka mutuman sa napulo kasugo, you are still under curse. Buti pasabot mga kaigsunan, to obey the law for the sake of earning salvation is curse. If to don't obey the law at all, still a curse. Ang tao nga nagatuman sa kasuguan para siya mamatarong o maluwas, mga kaigsunan, na putol siya gikan kang Kristo. Because only Christ can provide righteousness. Only Christ can give salvation to humanity. Ang napulo kasugo, musulti siya nga nakasala ka. Pero ang mupamatarong kanimo, you have to turn away the commandments and turn unto Jesus Christ. Pero wala magpasabot mga kaigsunan nga imo talikdan ang napulo kasugo nga tungod kinaan na si Kristo. Remember, para sa mga tao nga wala diha kang Kristo, ang napulo kasugo, sin and death to them. Sala o kamatayon alang kanila. Pero sa mga tao na bag-o ng kinabuhi, diha kang Kristo, ang napulo kasugo, pagkamatarong o kinabuhi nga walay katapusan, diha kang Kristo. When you are in Christ, it does not mean to say that you are to abolish the law. Because you believe in Christ, you need to destroy the law? No. Romans 3:31, tungod sa atong pagtuo, bungkagon atong kasuguan, ingon San Pablo, palayo ka na. Hinunua, pinaagi sa atong pagtuo, atong gipabarug ang kasuguan. Tungod sa atong pagtuo kang Kristo, atong gipadako ang napulo kasugo mga kaigsunan. Atong mapamalandong manghigalag kaigsunan, nga ang punto din hikaron, atong balikon para masabtan nato tanan. Ang tao doon ay duha kakondisyon. Daang pagkatao o bagong pagkatao. Kung hangto dili mamatay ang imong daang pagkatao, dili ka pwedeng mugakos sa imong bagong pagkatao diha kang Kristo. Kinahanglan na imong daang pagkatao mamatay diha kang Kristo para mabag-ong imong kinabuhi o may angayan na kang makig-embrace sa bag-ong pagkatao diha kang Kristo. Dili ang napulo kasugo ang mamatay. Ikaduha, ang kagamitan sa napulo kasugo, duha. Numero 1, pwede siyang tawgon og sala og kamatayon para sa mga taong wala pa mabag-ong kinabuhi ug nagpadayon sila sa paglapas sa napulo kasugo, ang balaod para kanila sala og kamatayon. Pero para sa mga taong nabag-o nilang kinabuhi diha kang Kristo, ang balaod para kanila perfect, holy, just, and good. Para kanila, ang balaod is life in Christ. Ang balaod mga kaigsunan para sa mga makasasala, sa mga kriminal, it is a sin and death. Pero para sa mga taong nagkinabuhi sa kinabuhi ni Kristo,
ang napulo kasugo is life eternal. Life in the Spirit. Another point. Ang napulo kasugo, dunay tunglo mga kaigsunan ang madawat sa tao. Kung ang tao magkinabuhi sa pagtuman sa napulo kasugo para makakabot siyang pagkamatarong o kaluwasan pinaagis pagtuman. Nagsalig siya siyang pagtuman. Matinunglo siya. Pero kung ang tao nga dili na gyud hinuon mo tuman sa napulo kasugo, matinunglo gihapon. Bot pasabot San Pablo nga kung naa na ta kang Kristo, ayaw gimo ang rason nga di na ta mutuman sa napulo kasugo. Still we have to keep the 10 Commandments. Because according to Paul, the 10 Commandments is bound as long as the man lives. Samtang buhi pa ang tao bound siya tuman sa napulo kasugo. Kung mamatay siya sa daan niyang pagkatao, di na siya under the law. He is under Christ. But still, he is bound to keep the law. Ikaduhang punto, mga kaigsunan. Ang napulo kasugo, igo siya mo pahibalo nga ikaw nakasala. Pero dili siya kahatag og pagkamatarong. Ang napulo kasugo, igo lang siya mo pahibalo nga ikaw makasasala, o niya, si Kristo na ang muhatag kanimo og pagkamatarong. Because Christ's righteousness is the only kind of a righteousness that can meet what the law demands a righteousness. Ang balaod nga gidemand sa napulo kasugo nga pagkamatarong, si Kristo lang ang makahatag ni ana nga pagkamatarong. Nobody else. Walay lain nga pwedeng makahatag ni ana, mga kaigsunan. Si Ginoong Hesus lang. When the law demands a righteousness from the sinner, oh, you cannot provide it. You cannot supply that righteousness alone, but you need Jesus Christ. Because again, only the righteousness of Christ can meet the demand of that righteousness of the 10 Commandments. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and know that I am. Show me the way. I have to fly.
Magampo ta mga kaigsunan. Dalaygo na mga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mensahe ug unsa ka importante ang napulo kasugo sa among kinabuhi nga andam kami mosunod niya na bisan kami anaa na diha kanimo. Alang kanamo nga among kinabuhi na bag-o diha kanimo. Ang kasuguan hingpit matarong ang ayong pagatumanon kay kini kinabuhi alang kanimo. Kaniadto sa pamabago among kinabuhi, ang kasuguan sala o kamatayon kini alang sa among kinabuhi. Pero nabago ang among kinabuhi, among gigakos ang mga panalangin diha kanimo o Dios ug ang nakasuguan para kanamo kalipay. Panalangin nagahatag kanamo lugway sa pagkinabuhi, magalakaw sumala sa imong standard. Ikaw magapanalangin unta sa tanan mga nagalantaw, nagatanaw o nagapaminaw nini nga programa. O Dios, ikaw magapanalangin usab sa tanang mga officer sa iglesia nga nagadumala nini nga Sabbath School lesson, sa tanang mga miyembro sa Sabbath School class. Unta di po nimo kalimtan ang tanang mga pangulo sa lokal nga iglesia, sa distrito, mga pastors, ug ang tanang mga pangulo sa conference, mission, union, division, and general conference. Sa kinatibuk-ang kalibutan, ikaw magapanalangin sa tanan nimo mga pastors, mga magwawali, o mga workers, o magahiusa ka namong tanan o Dios. Ako nangaliw po, Amahan, nga imo po nuntang panalanginan ng tanang mga sponsors, mga donors, o ang tanan nga mga nagadumala sa LCMBN, o ang mga volunteers nini. O sa nadiin nga mga radio station na play, kini nga broadcast, ikaw magapanalangin. Pasayloa kami sa mga sala o Dios. Imo kaming takos imong pagkamatarong. Kining tanan na mong gitugyan kanimo gilawman nga madawat. Pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.